Sa video na ito mga ka-dreamers, alamin natin yung ating kamuti crops na ipinunla sa gitna ng tindi ng init. Nabubuhay na ba? Titingnan natin ngayon. Kaya samahan niyo ako nang masaksihan ninyo yung aming mga pananim sa gitna ng tindi ng init. Let's go! So ito na mga ka-dreamers, yung ating kamuti crops na ipinunla sa gitna ng tindi ng init. Mula riyan, yung ating kamuting baging na kinuha ay ipinunla po natin ng tuluyan dito. Kaya ito mga ka-dreamers, kung mapapansin ninyo, yung lupa rito ay tigang na tigang. Pero dahil sa umulan noong first week ng February ay sinamantala po namin yung pagkakataon. Sabi ko kay mama ay walang imposible sa Diyos. Kaya ito ngayon, tuluyan pong nabubuhay yung ating kamuti crops na ipinunla sa gitna ng tindi ng init. Ito na siya. Dahan-dahan na po siyang sumibol. Pero pinagtiyagaan po namin ito diligan ni mama. Bago mag-dilim, kung minsan inabot na kami ng gabi, tinidiligan po ito namin ni mama isa-isa. Ibang lugar ngayon ay tuyong-tuyo na. Pero tayo dito, blessed pa rin tayo dahil sa meron tayong water supply dahan-dahan. Ngunit meron pa po tayong kukuning water supply na mas malakas mula doon sa gitna ng kabundukan na iyon mga ka-trimmers. Sa hinaharap, naway pagpray natin na tuluyang may saayos na yung ating water supply. Ito na yung hose na dahan-dahan natin na ilatag mga ka-dreamers, 90 meters. Pero gagamitin natin ito kapag may sakatuparan na natin yung bukal diyan sa gitna ng kabundukan na yan. Kulang pa tayo ng halos 400 meters. At ngayon, pansamantala, dito muna tayo kumuha ng source of water. Meron naman tayong na-install na dito. Di man gaano kalakasan, pero sapat na yung daloy. Ito yung ating source of water supply ng mga ka-dreamers pansamantala. Medyo mahina siya pero nakakatulong na kahit papaano na makapagpunla ng iba't ibang variety ng crops sa paligid ng ating munting tahanan. Ito yung pangunahing layunin ko mga ka-dreamers kung bakit nagsusumikap ako magpunla ng kamuti crops sa paligid ng aming munting tahanan para matulungan yung ating livestock. Kaya kung mapapansin ninyo, yung manok, dito po sila naghanap ng kanilang mga pagkain. Kaya salamat sa Diyos dahil sa dandahan ay nagkakaroon tayo ng ideya kung paano palaguin yung ating mga livestock at yung ating mga pananim. At gayon din naman, makakatulong po to sa ating mga puno ng niyog. Ito, na hindi po siya basta-basta magapi ng mga damo kapag mayroon tayong kamuti crops sa gitna ng ating mga niyogan. Kaya naway, suportahan nyo po kaming mga ordinaryong magsasaka at yung aking mga regular videos, tulungan nyo po ako. Paki-like, comment na rin at share na din ng aking mga videos nang magiging updated po kayo sa aking pang-araw-araw na daily mix vlog tungkol sa mga ordinaryong pagsasaka. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless!